Ang araw ay lumulubog, naglalatag ng malalim na anino sa harapan ng ospital. Sa labas, sa gilid ng kalsada, isang matandang lalaki ang nakaupo, nakasandal sa isang poste ng ilaw. Ang mga mata ay nakapikit, ang muka ay lukot at maputla. Ang kanyang mga labi ay tuyot, pumipitik paminsan-minsan. Ang kanyang damit ay gusot, may mga mantsa ng lupa at kung ano-ano pa. Ang amoy ay mabigat, halos nakakasuka. Si Dr. Florito, ang may-ari mismo ng ospital na to, ay nagpapanggap na pulubi. Isang pagsubok sa kanyang sariling institusyon, isang pagsubok sa sangkatauhan. "Tulungan niyo po ako," bulong niya, halos hindi marinig, habang lumalapit ang isang gwardiya na nakasuot ng uniformeng puti. Ang tabak ng pulisya ay nakakabit sa kanyang sinturon. "Masama po ang pakiramdam ko." Ang gwardiya ay huminto, bahagyang sumimangot. Ang ilong ay umusli. "Hoy lolo, bawal lang matutulog dito. Ospital to, hindi tulugan." "Masakit po ang dibdib ko." Halos paos niyang sabi, huminga ng malalim. Ang kanyang lalamunan ay kumakalat ng tunog na parang hinihingal. "Kailangan ko po ng doktor." "Sige na lolo, umalis na kayo dyan. Magkakagulo lang tayo dito," sabi ng gwardiya. Itinuro ang daan patungo sa kalsada. "Maraming tao sa loob. Hindi na kayo pwedeng humarang dito." "Pero," huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay nanliit. "Kailangan ko ng tulong. Babawian ako ng buhay." Ang gwardiya ay umiling, ang kanyang tingin ay matigas. "Kung gusto niyo ng tulong, pumunta kayo sa charity ward, hindi dito. Ito ay para sa mga pasyente na may kakayanang makapagbayad." Ang kanyang tinig ay malamig, walang anumang pag-aalala. "Wala po akong pera," bulong niya. Ang kanyang ulo ay unti-unting yumuko. "Pero masakit po talaga." "Kung wala kayong pera, edi umalis kayo. Hindi nga po kami charity. May mga pasyente kami na nagbabayad ng malaki para sa serbisyo dito." Ang gwardiya ay naglakad palayo, ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang yapak ay malakas. Si Dr. Florito ay nanatili sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa malaking salamin ng ospital. Ang kanyang puso ay kumikirot, hindi sa sakit kundi sa galit. Isang gwardiya lamang, ngunit ang kanyang pagtanggi ay parang sampal sa muka. Ang kanyang plano ay nagsisimula pa lamang. Ilang minuto ang lumipas, ang mga tao ay dumaan. Ang ilan ay sumusulyap sa kanya, ang iba ay nagmamadali, abala sa kanilang sariling mundo. Ang mga ilaw sa loob ng ospital ay nagsisimulang lumiwanag, nagbibigay ng isang malamig na puting liwanag na umaabot sa kanya. Isang nurse ang lumabas, nakasuot ng malinis na puting uniforme. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang ban. Ang kanyang pangalan ay Chelsea at ang kanyang mga mata ay malaki, puno ng pag-aalala. "Lolo, ayos lang po ba kayo?" tanong niya. Ang kanyang tinig ay malambing, lumuhod sa harap niya. Ang amoy niya ay napakapresko, amoy alkohol at sabon. Si Dr. Florito ay umubo, isang tunog na parang masikip sa dibdib at bahagyang umiiling. "Masama po ang pakiramdam ko, Ining. Masakit ang dibdib ko. Hindi ako makahinga ng maayos." "Matagal na po ba kayong nandito?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales ng paghihirap. "Bakit po kayo nasa labas?" "Pinatalsik po ako ng gwardiya," bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Sabi niya, hindi raw ako pwedeng humingi ng tulong dito dahil wala akong pera." Ang mukha ni Chelsea ay nagdilim. "Ganoon po ba? Pasensya na po lolo, hindi po dapat ganun." Tumayo siya. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa gwardiya na nasa malayo. "Sandali lang po lolo ha. Tatawagin ko lang po yung duty na doktor." "Salamat Ineng," bulong niya. Ang kanyang mga mata ay sumunod sa kanya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, halos hindi makita. Naglakas si Chelsea papasok sa ospital. Ang kanyang mga yapak ay mabilis. Pagkatapos ng ilang minuto, lumabas siya kasama ang isang doktor. Isang lalaking matangkad at payat, may suot na salamin. Ang kanyang pangalan ay Dr. Reyes. Ang kanyang mukha ay seryoso, halos walang emosyon. "Ano ang problema, Nurse Chelsea?" tanong ni Dr. Reyes. Ang kanyang tinig ay malalim. "Sino po ang pasyente?" "Siya po, Dr. Reyes," sabi ni Chelsea. Itinuro si Dr. Florito na nagpapanggap na parang isang pulubi.
Nakita ko po siya sa labas, hirap na hirap huminga. Pinatalsik po siya ng gwardya. Lumapit si Dr. Reyes, ang kanyang tingin ay nakatutok kay Dr. Florito. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa damit nito at sa kanyang buhok, sa kanyang pangkalahatang anyo. Ang kanyang ilong ay bahagyang kumibot. Lolo, ano po ang nararamdaman niyo? Tanong ni Dr. Reyes, ang kanyang tinig ay walang pagbabago. Hindi siya lumuhod, nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang bulsa. Masakit po ang dibdib ko, bulong ni Dr. Florito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa doktor. Nahihirapan po akong huminga. May history po ba kayo ng sakit sa puso? Tanong ni Dr. Reyes. Ang kanyang tinig ay parang nagbabasa ng isang listahan. May hypertension po ba kayo? Diabetes? Wala po akong alam, doktor. Bulong ni Dr. Florito. Wala po akong pera para magpa-check up. Si Dr. Reyes ay umiling. Kung ganun, Lolo, bakit po kayo nandito? Alam nyo naman po na private hospital to. May charity ward kami sa kabilang kalsada. Doon kayo pumunta. Pero masakit na po talaga. Pagpupumilit ni Dr. Florito. Hindi na po ako makahintay. Hindi po kami pwedeng basta-basta tumanggap ng pasyente na walang pera, Lolo. May mga patakaran po kami. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang tinig ay matigas. Nurse Chelsea, ihatid mo siya sa charity ward. Tawagan mo ang ambulance kung kinakailangan. Pero doktor, sabi ni Chelsea, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Mukhang malala po ang kalagayan niya. Paano po kung emergency to? Kung emergency? Hindi naman ito mukhang emergency at hindi natin pwedeng i-admit basta-basta. May proseso tayo. Sabi ni Dr. Reyes, ang kanyang tingin ay matalim. Huwag kang maging masyadong emosyonal. Chelsea, trabaho lang to. Si Dr. Reyes ay tumalikod at naglakad pabalik sa loob ng ospital. Ang kanyang mga yapak ay mabilis. Si Chelsea ay nanatili sa labas. Ang kanyang mga mata ay nakatitik kay Dr. Florito. Ang kanyang labi ay kumibot. At ang kanyang mga mata ay nagpakita ng awa. Lolo, tara po. Sabi ni Chelsea, lumuhod muli. Tulungan ko po kayo. Dadalhin ko po kayo sa charity ward. Hindi po ito kalayuan. Salamat, Ining. Bulong ni Dr. Florito. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Salamat sa kabutihan mo. Si Chelsea ay ngumiti, isang maliit na ngiti na nagbigay ng liwanag sa kanyang muka. Walang anuman po, Lolo. Trabaho ko po ang tumulong. Tinulungan ni Chelsea si Dr. Florito na tumayo. Ang kanyang katawan ay mabigat, halos walang lakas. Ang kanyang paglakad ay mabagal, halos kaladkad. Ang bawat takbang ay parang isang pagsubok. Ang kanyang mga buto ay kumakaluskos. Isang tunog na lumalagotok. Mabagal lang po, Lolo. Sabi ni Chelsea, inaalalayan siya. Kaya niyo po yan. Naglakad sila ng dahan-dahan sa gilid ng kalsada. Ang mga ilaw ng ospital ay unti-unting lumiliit sa kanilang likuran. Ang hangin ay malamig at ang tunog ng trapiko ay malakas. Ang bawat paghinga ni Dr. Florito ay mabigat, puno ng hirap. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay nanlalamlam. Ining, bulong ni Dr. Florito. Ang kanyang tinig ay paos. Bakit ka tumutulong? Hindi ka ba natatakot na mapagalitan ng mga doktor mo? Hindi po, Lolo. Sabi ni Chelsea. Ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ko po kaya makita ang isang tao na naghihirap at hindi tumulong. Hindi po yun ang dahilan kung bakit po ako naging isang nurse. Si Dr. Florito ay ngumiti, isang tunay ng ngiti sa pagkakataong ito. Salamat, Ining. Maraming salamat. Nakarating sila sa isang maliit na gusali sa kabilang kalsada, ang charity ward ng Grand Imperial Hospital. Ang lugar ay mas maliit, mas luma at mas masikip. Ang mga pasyente ay nakahiga sa mga kama na magkakatabi. At ang amoy ng gamot ay mabigat. Ang mga tunog ng pag-ubo at pagdaing ay naririnig. Maghintay po kayo dito, Lolo. Sabi ni Chelsea, inaalalayan siya sa isang upuan. Tatawagin ko po ang doktor. Si Chelsea ay nagmamadaling pumasok sa loob at si Dr. Florito ay nanatili sa upuan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga pasyente. Ang kanyang puso ay kumirot muli, hindi sa sakit, kundi sa lungkot. Ito ang kalagayan ng mga mahihirap, ang mga walang kakayanang magbayad.
Ito ang mundo na hindi niya nakikita sa kanyang marangyang opisina. Ilang minuto ang lumipas at lumabas nga si Chelsea kasama ang isa pang doktor, isang babae na may edad na. Ang kanyang mukha ay pagod ngunit mabait. Ang kanyang pangalan ay Dr. Cruz. Ano po ang nangyari sa kanya, Nurse Chelsea? Tanong ni Dr. Cruz, ang kanyang tinig ay malumanay. Nakita ko po siya sa labas ng main hospital, Doc. Sabi ni Chelsea. Hirap na po siyang huminga. Hindi po siya tinanggap doon. Lumapit si Dr. Cruz kay Dr. Florito. Lumuhod sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Lolo, ano po ang nararamdaman niyo? Masakit po ang dibdib ko, Doc. Bulong ni Dr. Florito. Nahihirapan po akong huminga. Si Dr. Cruz ay kinuha ang kanyang stethoscope at inilagay sa dibdib ni Dr. Florito. Nakikinig siya ng maingat. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Chelsea. May lagnat po ba siya, Nurse Chelsea? Tanong ni Dr. Cruz. Wala po, Doc. Sagot ni Chelsea. Pero ang pulso po niya ay mabilis. Si Dr. Cruz ay tumango. Dadalhin natin siya sa loob. Kailangan nating tingnan ang kanyang puso. Nurse Chelsea, tulungan mo ako. Tinulungan ni Chelsea at Dr. Cruz si Dr. Florito na tumayo. Dinala nila ang lalaki sa loob sa isang maliit na silid na may kama. Inihiga nila siya ng maingat. Kailangan natin ng ECG at blood test, sabi ni Dr. Cruz. Nurse Chelsea, pakikuha ng blood pressure at vital signs niya. Masusunod po, Doc, sabi ni Chelsea. Kinuha ang blood pressure cup at inilagay sa braso ni Dr. Florito. Ang kanyang mga kamay ay malambot at ang kanyang mga galaw ay maingat. Habang kinukuha ni Chelsea ang vital signs si Dr. Florito, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang kanyang mukha ay payapa at ang kanyang hininga ay unti-unting bumabalik sa normal. Ang kanyang puso ay bumubulong ng isang mahinang tunog. Lolo, medyo mataas po ang blood pressure niyo, sabi ni Chelsea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Pero ang pulso niyo po ay bumababa na. Si Dr. Florito ay ngumiti. Salamat, Ineng. Ang galing mo. Si Chelsea ay namula, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Trabaho ko po ito, Lolo. Ilang oras ang lumipas, ang mga resulta ng test ay dumating. Si Dr. Florito ay walang sakit sa puso. Ang kanyang pagpapanggap ay matagumpay. Ang kanyang puso ay bumulong na hindi sa sakit kundi sa galak. Kinabukasan maaga pa, ang lahat ng doktor at nurse sa ospital ay pinatawag sa isang emergency meeting. Ang lahat ay naroroon, kabilang si Dr. Reyes at ang gwardiya na nagpatalsik kay Dr. Florito. Ang mga mukha ng lahat ay puno ng pagtataka at pagkalito. Ang mga ilaw sa conference room ay maliwanag at ang aircon ay malamig. Ang lahat ay tahimik, naghihintay sa kung ano ang mangyayari. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Florito. Nakasuot ng malinis na suit at ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay sariwa. Ang kanyang mga mata ay matalim at ang kanyang aura ay malakas. Ang lahat ay nagulat, ang ilan ay bumulong, isang tunog na parang ingay ng bubuyog. Magandang umaga sa inyong lahat, sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay malakas at malinaw. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit ako nandito at kung bakit ako nagpatawag ng emergency meeting. Ang lahat ay nanatiling tahimik, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. Si Dr. Reyes ay namutla at ang gwardiya ay nanginginig. Ako ang may-ari ng ospital, sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay puno ng otoridad. At kahapon, nagpanggap akong pulubi, isang pasyente na nangangailangan ng tulong. Ang lahat ay nagulat, ang kwarto ay napuno ng mga bulungan ng tao. Ang layunin ko ay ang suri ng kalidad ng serbisyo na ibinibigay ng ospital na to, sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay matalim. At ang nakita ko ay nakakadismaya. Ang kanyang mga mata ay nakatuto kay Dr. Reyes. Dr. Reyes, ikaw ang duty doktor kahapon. Bakit mo tinanggihan ang isang pasyente na nangangailangan ng tulong? Dahil ba wala siyang pera? Si Dr. Reyes ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig. Sir, hindi ko po alam. Akala ko po... Akala mo? Ang akala ay hindi sapat, Dr. Reyes. Sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay malamig. Ang trabaho mo ay magligtas ng buhay, hindi magtanong ng pera. Ang trabaho mo ay magbigay ng serbisyo, hindi
magdiskrimina. Ang kanyang tingin ay lumipat sa gwardiya. Ikaw naman, gwardiya. Bakit mo pinatalsik ang isang matanda na nangangailangan ng tulong? Hindi ba't dapat ka magbigay ng seguridad at tulong sa lahat ng tao na nasa loob ng ospital na to? Ang gwardiya ay nanginginig, ang kanyang mukha ay putlang-putla. Sir, pasensya na po. Sumusunod lang po ako sa patakaran. Ang patakaran? Ang patakaran ay magbigay ng tulong sa lahat ng nangangailangan. Hindi magtago sa likod ng mga regulasyon. Sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay malakas. Ang Grand Imperial Hospital ay itinatag para magbigay ng serbisyo sa lahat, hindi para sa mayaman lamang. Ang lahat ay natahimik, ang kanilang mga mata ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at takot. Ngayon, may isang tao na nagpakita ng tunay na kahalagahan ng pagiging isang manggagamot. Sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tingin ay lumipat kay Chelsea na nakatayo sa likod. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka. Nurse Chelsea, lumapit ka rito. Si Nurse Chelsea ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay malaki, puno ng pagkalito. Nurse Chelsea, ikaw ang nagbigay ng tulong sa akin kahapon. Sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay malambing. Ikaw ang nagdala sa akin sa charity ward at ikaw ang nag-alaga sa akin. Ikaw ang nagpakita ng tunay na puso ng isang nurse. Si Chelsea ay namula, ang kanyang mga mata ay lumuha. Trabaho ko po yun, sir. Hindi lang trabaho, Nurse Chelsea. Sabi ni Dr. Florito, ngumiti. Ito ay pagmamalasakit. Ito ay pag-ibig sa kapwa. Ito ay ang tunay na diwa ng pagiging isang manggagamot. Kinuha ni Dr. Florito ang isang medalya mula sa kanyang bulsa. Isang gintong medalya na kumikinang sa ilaw. Ngayon, bilang pagkilala sa iyong kabutihan at dedikasyon, igagawad ko sa iyo ang Gold Star of Compassion Award, ang pinakamataas na parangal sa aking ospital. Ang lahat ay nagpalakpakan, malakas at matagal. Ang ilan ay ngumiti, ang iba ay lumuha. Inilagay ni Dr. Florito ang medalya sa leeg ni Chelsea, ang kanyang mga mata ay lumuha at ang kanyang labi ay nanginginig. Maraming salamat po, sir. Bulong ni Chelsea. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi, Nurse Chelsea. Sabi ni Dr. Florito, ngumiti. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil sa iyo nakita ko ang tunay na halaga ng ospital na to. Nakita ko ang tunay na halaga ng pagiging isang manggagamot. Ang kanyang tingin ay lumipat sa lahat ang naroroon. Simula ngayon, ang Grand Imperial Hospital ay magbabago. Hindi na tayo magdidiskrimina sa mga pasyente. Hindi na tayo magtatanong ng pera bago magbigay ng tulong. Ang lahat ng nangangailangan ay tatanggapin. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang lahat ay tumango, ang kanilang mga muka ay puno ng pag-asa at pagbabago. Dr. Reyes at sa inyo guard, sabi ni Dr. Florito, ang kanyang tinig ay seryoso. Hindi ko kayo tatanggalin sa trabaho, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Ngunit sa susunod na mangyari to, hindi na ako magdadalawang isip. Si Dr. Reyes at ang gwardiya ay tumango, ang kanilang mga muka ay puno ng kahihiyan at pagbabago. Ngayon, Nurse Chelsea, sabi ni Dr. Florito, ngumiti. Mayroon akong isa pang sorpresa para sa iyo. Ikaw ang magiging bagong head nurse ng aking ospital at ikaw ang mamamahala sa pagpapatupad ng bagong patakaran ng ospital. Si Chelsea ay nagulat, ang kanyang mga mata ay lumaki. Sir, ako po? Oo, ikaw Nurse Chelsea, sabi ni Dr. Florito ngumiti. Dahil ikaw ang nagpakita ng tunay na puso. Ikaw ang nagpakita ng tunay na diwa ng pagiging isang manggagamot. Ang lahat ay nagpalakpakan muli, mas malakas kaysa kanina. Ang tunog ay bumubulong sa buong silid, isang tunog ng pagkilala at pagbabago. Si Chelsea ay ngumiti, ang kanyang mga mata ay lumuha, ang kanyang puso ay bumubulong. Kundi ng galak. Ang kanyang pangarap ay natupad, ang kanyang kabutihan na nagbunga. Mula noon, ang Grand Imperial Hospital ay naging kilala hindi lamang sa kanyang mga modernong pasilidad, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at pagmamalasakit. Si Nurse Chelsea ay naging inspirasyon sa lahat ng mga manggagamot, isang simbolo ng pag-asa at pagbabago. At si Dr. Florito, ang may-ari ng ospital, ay natuto ng isang mahalagang aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa pera, kundi nasa puso. Ang tunay na serbisyo ay hindi nasa teknolohiya, kundi nasa pagmamalasakit.
Ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas kundi sa loob. At ang bawat pagdaing, bawat bulong, bawat tangis ng isang nangangailangan ay dapat pakinggan. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay. Ang ospital ay hindi lamang isang gusali, kundi isang sanktuaryo para sa lahat. Ikaw, anong natutunan mo sa maikling istoryang ito? Makicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.